Hello! So, thank you for clicking this video. So, for this video, i-discuss ko yung mga naging process, yung mga things na hinanda ko, tsaka yung mga things na pwede kong tips sa inyo when you are applying for US Tourist Visa or also known as B1, B2. So first and foremost, na-approve tayo sa visa. Currently, inintay ko na lang yung passport, yung pag-receive ko ng passport, which is ipipick up ko sa Parkal Mall this coming Monday. So sasama ko din kayo dun kasi gusto ko din malaman or gusto ko isama kung anong visa yung mabibigay sa atin. Kasi basically, sabi naman nila, usual na B1, B2 or yung tourist visa, ang binibigay is multiple entry for 10 years. But there are some instances na ang binibigay lang ay single entry or binibigay is 1 year with multiple entries pero 1 year nga lang siya. So let's see sa Monday, hopefully talaga ang mabigay sa atin is yung multiple entry for 10 years para syempre diba, di na tayo mag-apply ulit whenever we wanted to travel to USA. Okay, so let's begin. So for now, ang i-discuss ko is yung parang pinaka naging process from step 1 na pinaka ginawa ko hanggang sa end, which is yung interview. And then later on, dadagdag ko na din sa end kung ano yung tips doon sa pag-interview, tips doon sa pinaka-process. Okay, so first and foremost, nag-start yung timeline ko noong April 16. April 16 at night, tinry ko lang i-open yung kung saan ka mag-fill up ng DS-160. So, lalagay ko yung link ng website below. So, dun kayo mag-fill up dun sa government na, US government website siya. So, gagawa kayo ng account doon. Tapos, after nun, fill upan nyo na yung forms. So, medyo mahaba yung forms na fill upan nyo. Parang, ano siya parang 10 steps siya. Tapos, per steps is madami kang ilalagay na details. And make sure na whenever you finish one step or yung isang part ng form doon, always save. Kasi, kapag di nyo siya sinave agad, pag inactive kayo or pag sobrang tagal nyo na dun sa page nyo, parang 30 minutes or more than 30 minutes nyo nang andun kayo sa page na yun, even though may activity kayo, magla-log out siya, mag-auto log out siya. So remember to always save it. Also, makikita nyo din dun sa pag-start nyo ng application, may makikita kayo dong application number or application na parang code. So save that code kasi kailangan mo siya para i-retrieve yung form mo if you want to continue it on the next day or yun nga, pag na-kick out ka habang gumagawa ka ng form mo. Okay, so basically nga, nung 16, nung gabi, nag-start na ako mag-fill up ng forms. And actually, natapos ko yung form siguro after 2 hours. So medyo matagal siya kasi madami kang details na need mo talaga pag-isipan. Kasi yung DS-160, yung form mo, yun yung isa sa biggest factor na mag-determine approval ng US visa mo. Kasi, FYI, yung interview later on, yung interview is dun lang din magbe-base yung consular or yung nag-i-interview sa'yo kung ano yung mga itatanong sa'yo tsaka kung ano dapat na tama mong isagot. So basically, dapat truthful yung ilalagay mo doon sa DS-160, consistent siya, at tsaka ikaw talaga dapat ang gumawa. Yun lang yung tip. So ako nga pala, the whole process is DIY lang siya. So from start to end, ako lang gumawa nun. So nagbabasa lang ako sa mga Facebook page, sa mga social media about mga tips and tricks kung paano siya sagutan and ano yung mga pwede kong gawin para magiging higher approval yung visa na ina-applyan ko. Hindi ako kumuha ng mga travel agency kasi from what I know is may dagdag na fee pa sila. So going back, no 16 ng gabi natapos ko na siya after mga 2 hours. Although yung last part kasi need mo mag-upload ng recent na 2x2 photo. So wala akong recent na 2x2 photo. Meron akong photo parang last year pa nung nag-apply ako nung second kong Korean visa. So gabi na yun, wala namang pagpa-picturean. So the next day na ako nagpa-picture dito sa mall nearby. And then, no April 17 niya, natapos ko yung application, pinas ko na siya after ko magpa-picture ng 2x2 na photo. So, need mo siyang kung saan kayo magpa-picture, hopefully meron silang digital version. So, nagpa-picture ako sa may Great Image kasi isa-send nila sa email mo yung digital version. Kasi syempre, digital yung i-upload mo dun sa DS-160 or dun sa website nila. So, after ko i-submit yung form doon, makikita mo din na completed na siya. So, pwede mong i-print yung pinaka-sinagutan mo. May option doon na ipiprint mo siya. Tapos, meron din dong DS-160 confirmation. So, parang dalawa yung pinrint ko doon. Yung una, D160 confirmation page. So, andun yung mukha mo, andun yung pinaka-personal details mo. And then, yung another one is yung parang lahat ng sinagutan mo, lahat ng answers mo sa pagsagot mo dun sa form. So, basically, para mo siyang reviewer. Then, after ko ma-print yung dalawang yun, nag-proceed na ako sa appointment setting. So, pupunta kayo dun sa ustraveldocs.com para or ilagay ko yung link
below yung tamang link nung kung saan kayo dapat mag-appointment. So for this one, ang naging changes I think for the past few months or I think last year din is dalawa na yung process. So before kasi, yung appointment mo is diretso ka na sa US Embassy. Basically sa US Embassy mo nagagawin lahat ng processes. On the other hand, right now, nagbago na siya. Dalawa na yung pupuntahan mo, meaning dalawa na din yung appointment setting mo. So yung first is mag-appointment setting ka for biometrics, and then second is yung appointment mo for embassy for the interview na. So when you go to the website, magla-login din kayo doon, and then need nyo i-enter yung DS-160 number nyo, yung kailangan yung tandaan na number doon. So makikita nyo naman doon sa mga forms nyo. So para ma-link nila yung form mo doon sa appointment mo. And then when you go to the appointment, need mo agad magbayad ng visa processing nila. So yung visa processing is $185 or sa akin parang lumabas na 11,300 to 11,000 something. So lalagay ko na din yung conversion below. So binayaran ko siya via credit card, and then after ko magbayad siya, parang nag-intay ako ng mga few minutes, mga 2 to 3 minutes para mag-refresh yung page, and then i-click mo dun yung confirm receipt or something like that kasi parang verify pa nung website yung payment mo. So sabi ng iba, may mga nagsabi na parang 24 hours pa bago nag-reflect yung receipt nila. On the other hand, since siguro credit card yung ginamit ko, mas mabilis siya para medyo instant siya. So after 2 to 3 minutes, clickable na yung confirm receipt, parang ganon. Tapos kinlik ko yun, and then after yun, magpa-proceed na kayo dun sa parang calendar. Okay, so dun sa calendar, yung unan yung may drop down dun sa taas, piliin nyo kung saan kayo magsischedule nung biometrics. Yun kasi yung unang appointment mo. So ang pinili ko is yung Parcal Mall, which is sa may Paranaque ba yung Parcal Mall? Basta yung near siya sa airport, doon ako nag-schedule. So, pagka-open ko nun, ang nabasa ko kasing tip, mag-schedule ka daw ng mga madaling araw or late at night. So, nag-schedule ako 10 PM siya. So, pagka-open ko, nakita ko may opening na kaagad ng Wednesday, which is April 23. So, diba, 17 lang ako natapos, tapos 23 na kaagad yung appointment ko for biometrics. So, parang ilang days lang siya pagitan, parang 5 days or less. So, after nun, pag kinlik mo kasing date, makikita mo dun yung available. Pag red, ibig sabihin di na siya available. Pag green, available siya. Tapos Mondays to Fridays lang, I believe, yung schedule na pwede mo piliin. So after nun, nakakita nga ako nung April 22. So kinlik yung April 22, and then sa baba nun, need mo mag-intay ng mga a few seconds kasi medyo mabagal yung website nila para lumabas yung time na available pa. So ang nangyari nun, nung kinlik ko yung date na April 22, walang nangyayari, like ang tagal lumabas ng mga time. So ang nangyari, na-refresh ko. Pagka-refresh ko, ayun, available pa naman 22, kinlik ko ulit. Pag-click ko ng ganun, may lumabas na yung mga time. So natira na lang is 3 PM, 3:30, tsaka 4 kasi parang last nila is 4. So pinili ko yung 3 PM. Pagka-click ko ng 3 PM, parang nag-error yung buong page. Parang nag-white lang siya, tapos nag-refresh naman on its own. Pagkabalik ko, hindi na available daw. Nakasulat doon, hindi ko na maklik yung 22. So next is 23. So nung kinlik ko yung 23, lumabas doon, ang schedule na lang is merong one slot ng 7:15 AM. So ang ginawa ko, kinlik ko yun. Pagka-click ko, biglang nag-proceed na yung appointment confirmation. So ang nangyari pala is successfully na-book ko yung biometrics for April 22 ng 3 PM. And then nung nag-refresh siya, yung next kong kinlik, which is 23, is yung interview ko na agad sa embassy na 7:15 AM, which is one slot na lang natitira. So ako naman, nagulat ako kasi na ang bilis pala parang ang bilis ng pangyayari. But for me, gusto ko naman talaga mangyari yun na as soon as possible. Kung yung pinakamaaga is hindi makukuha akong schedule para tapos na. Kasi gusto ko nang matapos yung process na to. So ayun, so nangyari, 22 yung biometrics ko, 23 naman yung interview ko sa embassy, which is located sa may Rojas Boulevard. And then nung nagbasa-basa ako sa mga group pages, sa mga forums, sa mga social media, usually yung mga tao nakakabook sila ng biometrics and ng biometrics tsaka ng appointment nila for interview parang weeks pa. Yung iba nga daw months eh. Meron pa nga, may time pa nga daw dati na parang 3 months pa bago sila nakahanap ng schedule. So sobrang lucky ko na nakakuha ko ng sobrang aga, a few days lang. So eto na nga,
nag-prepare na ako. Nung a few days na yun, nag-prepare na ako. So, nagbasa-basa din ako ng mga things na dapat gawin sa biometrics tsaka sa pinaka-interview. So, while nag-iintay ako ng days papuntang biometrics, nag-start na ako mag-review syempre ng mga pinaglalagay ko sa 160. So, the tip doon is dapat alam nyo kung ano yung nilagay nyo sa 160, memorize nyo ano yung nilagay nyo sa 160, and as much as possible, dapat truthful talaga ilalagay mo sa DS-160. Kasi if nag-lie kayo doon, especially sa mga personal details on your family and yourself, meron silang system, nakikita nila lahat yun. So, hindi talaga maganda na hindi totoo yung ilalagay nyo doon. And for sure, yun pa yung magiging cause ng refusal or denial ng mga visas nyo. So, nung 22 na nga, ang schedule ko is 3 p.m. sa Parkal Mall. And nung nabasa ko, bawal kayo magdala ng anything doon sa biometrics except yung confirmation, which is appointment confirmation letter na makukuha nyo after nyo maset ng appointment. So, lalabas lang din yun dun sa website, tapos piprint nyo lang. Yun lang dadalhin nyo, yung DS-160 confirmation letter at saka passport nyo. Yun lang yung pwede nyo dalhin. Bawal kayo magdala ng bags, bawal kayo magdala ng electronics, ng phones, ng watch, anything na may battery, bawal talaga siya. Although ako, based sa experience ko, since nagdala ko ng kotse, yung car key ko, pwede naman daw yung car keys. Kasi car keys lang naman. Yung lahat naman siguro may car keys, di ba? So, okay lang yung car keys. Huwag lang talaga yung mga electronic devices, communication devices. Kahit yung mga Apple Watch, bawal yun. So, analog lang dapat. Umalis ako dito siguro sa bahay ng around 12 p.m. from Antipolo going to Parkal sa Pasay. And it took me mga 1 hour. So, nakadating na ako sa Parkal ng 1 p.m. Pagdating ko ng Parkal ng 1 p.m., tinry ko na pumunta doon sa may Kogon building. Tapos makikita mo doon may mga pila na ng tao. And then, nagtanong ko sa guard, sabi ko, baka kung pwede na po ba ako magpa-biometrics, pero 3 pa kasing schedule ko. So, hindi ako pinayagan kasi nga meron nang nakapila for 1 p.m. kasi 1 p.m. yung time na yon. Although kasi merong mga napapanood sa social media na pinapasok na sila agad, but siguro dahil walang tao na nakapila or walang nakaschedule pa ahead of that person, so siguro kaya pinapasok nila dahil hindi naman matao. But during that time, medyo mahaba yung pila for 1 p.m. So ayun, nagintay lang ako, nag-ikot-ikot lang ako dun sa Parkal Mall. Since mall naman yun, may mga stores, may mga food places. And then bumalik na lang ako around 2:15 p.m. So pagka 2:15 p.m, nakita ko na dun, may stand kasi dun ko andun yung oras ng appointment. So tatayo ko sa likod ng oras na yun. So nakapwesto na yung 3 p.m. May 3 p.m. stand na dun. So nagintay na ako dun. And then around 2:30, nakapila na kami ng 2:15. Around 2:30, pina-forward na kami dun sa gilid kasi parang pagilid siya ng building eh. Pinapila na kami dun sa gilid, tapos chinek yung documents namin. Yung appointment confirmation letter, meron siyang barcode doon na i-scan nila. So make sure na yung mapiprint yung appointment confirmation letter, parang ano siya eh, 4 pages or 5 pages or 6 pages. Tapos may barcode doon. Make sure na yun yung dala nyo. Kasi may nakita ko na iba yung na-print niyang confirmation letter. Parang yung screenshot lang ng first page ng confirmation letter yung na-print niya. So nangyari, wala yung barcode. So nagpa-print pa siya. May printing naman daw malapit doon sa loob ng mall. Pero syempre hassle, diba? Mas bigyan kayo ng green na paper. Tapos around, siguro before 3 p.m, mga 2:45, pinaakit na kami sa 3rd floor. So may elevator doon, gag-guide naman kayo. Tapos pag akit nyo doon, dire-diretso lang. May mga security checks lang. May x-ray doon, may x-ray machine. Walang x-ray machine. Meron lang yung magnetic machine, yung parang papasok ng doorway. So may ganun lang, so check yung gamit nyo dahil nga bawal yung any electronic devices. So ayun, mabilis lang kasi kayo lang dun eh. Pagpasok nyo doon, dire-diretso lang. Una nyo step dun is may mag-check lang ng papers nyo, tapos lalagyan ng barcode yung likod ng passport nyo. And then the next one is yung biometrics na, which is yung fingerprints tsaka yung picture. So yung fingerprints is lahat ng fingerprints, tapos yung picture. So medyo natagalan lang ng onte kasi parang hindi na detect, hindi lang sa akin, lahat din ng tao dun. Parang tumatagal ng mga 2 to 3 minutes yung pag fingerprint tsaka picture. Tsaka picture many times nila pinipicturean. And then siguro around wala pang 3:30, nakalabas na ako ng biometrics. So, ayun, tapos na yung biometrics ko, and then dumaan muna ako dun sa church kasi may church sa likod ng Parkal. Likod ba or gilid? Parang Padre Pio ata yun. So, nag-pray muna ako dun. So, the next day now, which is yung April 23, which is yung aking pinaka-interview sa US Embassy. So, ang schedule ko nga is 7:15 a.m. Pero ang ginawa ko,
before 5 a.m. gumising na ako, nag-prepare na ako, and then siguro mga around 5:10, 5:15 umalis na ako. So galing lang din ako sa Manila papunta dun sa Pasay, and if meron kayong dalang kotse, pwede kayo mag-park. Ang ipin nyo is yung coffee bean and tea leaf na place, tapos meron doon mga parking. So hanap na lang kayo doon nung mga parking attendants, tapos magbabayad na lang kayo doon. Tapos parang for whole day naman na daw yun. Nakarating ako doon sa area na yun, sa parking ng around 6 a.m. And then, actually, ang plano ko nga, hindi muna ako bababa kasi 7:15 pa yung schedule ko. Pero, medyo natakot ako kasi yung mga gamit ko nga exposed sa loob ng kotse. Buti na lang, napansin ko, meron dong parang locker services, which is located lang sa building ko nasaan yung coffee bean. So, coffee bean sa ilalim, tapos sa taas niya, yung home luggage ba yung pangalan nun? Basta yung home baggage na place. So, akit lang kayo sa second floor, magbabayad kayo doon, ila-locker nyo. Tapos, for the whole day na siya. Ang payment is 150 pesos for the locker. Tapos, bibigyan kayo ng susi and then resibo. So, kailangan nyo ibalik yung susi and resibo. On that day, may dala lang ako na brown envelope. Andun yung lahat ng kailangan dalhin. Actually, if babasahin nyo doon sa pinaka-DS confirmation letter, ang pinapadala lang talaga nila sa inyo is yung passport and yung DS-160. Yun lang yun. Tsaka appointment confirmation letter, yung tatlong yun. Pero syempre, nabasa ko din na pwede din kayo magdala ng additional documents in case na hanapin sa inyo. So, for me, ang dinala ko is nagdala ako ng birth certificate, nagdala din ako ng bank statements, mga bank certificates. Basta yung mga actually nagdala ko, tsaka COE. Ayun, COE na for your work. So, after ko ilagay yung gamit ko dun sa locker, may footbridge doon. Makikita nyo na agad kasi ang daming tumadaan na footbridge. Mag-footbridge lang kayo, tapos pagbaba nyo, makikita nyo madaming tao dun sa harapan. So, may mga nakapila doon, tapos may mga security guard. So, nung pagbaba ko doon, ang haba ng pila, pagbaba mismo ng footbridge, akala ko yun na yung pila, na parang, sabi ko dito yung start. Pero ang ginawa ko, nagtanong ako sa guard. Sabi ko, saan po yung pila na 7:15 for non-immigrant visa application? Tapos, pinaproceed niya ako, pinapasok para niya ako sa loob, kasi may barricade yun eh. So, bali, footbridge, may mga pila, may barricade, tapos may mga guard doon. So, pinapasok niya ako doon sa barricade. Tapos, pagpasok ko sa barricade, may another pila doon. And then, may mga signs ulit doon nung oras. So, may 7, may 6 a.m., may 7, may 7:15. Pero yung 6 a.m. dito sa side na yon is napansin ko para siya sa mga immigrants. So, yun yung mga, alam mo, titiran sa mga bansa, mga ganon. So, dito sa kabilang side, andito naman yung mga non-immigrants, which means yung mga tourists, mga B1, B2, or B1 and B2. So, after nun, pumili lang ako doon sa 7:15 a.m. So, after nun, siguro around 6:30, nag-start na gumalaw yung pila. Yung first na mangyayari doon is merong maliit na tent. May maliit na tent, tapos i-check nila yung DS-160 mo, isa-scan ulit nila yon. Tapos, after yun, proceed ulit kayo, lalakad ulit kayo ng onte, tapos may pila ulit doon, tapos may medyo mas malaking tent na onte doon. Tapos, sa dulo na yon is i-check yung passport mo, plus yung DS-160 ko confirm yung yung identity mo, tapos tatanong yung pangalan mo, sabi mo yung pangalan mo. And then, I think, parang attendance, kasi meron siyang list na doon ng papel for your, na may schedule today, tsaka yung time, tapos sina-highlight nila, para siguro alam nilang dumating. So, after yung part na yun, is papasok na kayo sa loob mismo ng embassy. So, isang pintuan lang naman yun tuturo sa inyo. So, dun sa pagpasok nyo doon is merong x-ray machine tsaka yung machine nga nung dadaanan. Yung para sa mga mall, yung sabi ko. Iiwan nyo doon yung parang may box doon, yung parang sa airport sa immigration. Ganun yung itsura niya. So, lalagay mo yung gamit mo doon, dadaan ka ng x-ray machine. So, bawal magdala din ng any food kasi may nakita ko doon, candy nga yung dala niya. Nilagay niya sa tinapon nung guard or ng security yung dala niyang candy. So, wag na kayo magdala ng candy and anything. Kahit tubig, alam ko bawal din ng tubig, bottled water, wala talaga. So, tiisin nyo na lang, uminom na lang kayo, tsaka kumain na lang kayo ng heavy breakfast ahead of time before pa kayo pumunta doon. So, anyway, ayun, after nga nung security checking, may pintuan ulit dun sa dulo, tapos parang pag niya pintuan, outdoor siya. So, itsura niya is may mga upuan, maraming upuan na black, tapos nakita ko may mga food stalls. So, may mga food stalls, meaning pwede kayo dun bumili. Kaso lang, since 6:30 pa yon or parang 6:45-ish, sarado pa lahat ng stalls. So, wala kayong mabibili mga food, wala kayong bibiling drinks. Tapos, may mga soft drinks nga doon. So, pero wala kayong mabibili kasi closed pa sila. Pagdating doon sa may parang open area, hindi siya open area, may cover siya, pero open siya. Open area at may cover lang. Pagdating nyo doon, may staff ulit na
tatanungin anong oras yung schedule nyo, papakita nyo ulit yung appointment nyo. Tapos sa mga upuan doon, merong ulit na nakasulat kung anong oras. So, 6 a.m., 7, 7:15. So, naka-organize talaga doon kung anong oras yung appointment nyo. Tapos, sama-sama kayo doon na lahat ng 7:15 doon sa isang row. So, tabi-tabi kayo doon. Siguro nag-intay kami another 30 minutes or so. Pero nung pagkaupo kasi namin, may mga dumediretso na, may pinapadiretso na kagad sa loob mismo ng embassy, which I think is yung mga immigrant kasi 6 a.m. yung schedule nila. So, dumediretso kagad sila sa loob, pinapapasok. Tapos kaming mga non-immigrant na 7 a.m. onwards, nakaupo pa kami doon. And then siguro around magsi 7 a.m. na yun, tsaka palang pinapasok yung 7 a.m. na mga tao. So pumasok sila doon, tapos kami naman na 7:15 kami pinapasok doon. So medyo matagal siya, medyo may onting delay. Akala ko kasi yung appointment mo na kung anong appointment time mo is yun na yung ini-interview ka na mismo. Hindi pa pala, yun lang yung range. So anyway, nung time na namin pumasok namin doon, aircon yung loob. So pagdating doon, hindi pa kayo kagad mag-interview. Meron pang mga steps na gagawin doon. So napansin ko, pagpasok niyo pintuan, kapag right side kayo pinapunta, sa immigrants yun. Tapos sa left side is non-immigrants. So pag sundan niyo lang doon, kasi may ano naman siya, yung parang may mga harang na parang alam yung cashier, yung may harang na ganun. So diretso lang kayo doon, step 1, step 2, ganun siya, kasulat. So yung step 1, diretso lang kayo doon, tapos isasabihin naman sa inyo kung saan kayo pupunta na window. So yung windows, maraming windows dun. Isipin nyo na lang yung cashier sa cashier sa mga schools nyo. Parang ganun lang siya, window, tapos may tao, tapos may speaker. So basically, yung first step is ko-confirm lang yung name mo tsaka saan ka pupunta. So yun lang, ang ginawa lang dun, binigay ko yung passport ko, nilusot ko, tapos tanongin anong name ko, buong name, and then yun nga, saan pupunta sa US. So after ko sabihin yun, okay na. Tapos pinapila ulit kami doon, parang ganun ulit, may pila ulit. Tapos this time, ang nangyari, may mga nauna na sa amin, syempre diba 7 p.m. Tapos yung step 2 kasi is biometrics ulit. Pero yung biometrics na to is parang confirmation lang or para lang doon siya sa mga hindi na masyadong nakuha yung tamang biometric. Pag namin doon, nag-intay pa kami ng a few minutes, or mga 10 to 15 minutes kasi closed pa yung mga windows for biometrics. So, after nun, mga 10 to 15 minutes nag-open na, and this time, yung sa biometrics, which is 3 window or 4 na window, is mga Americans na yung doon. So, ang gagawin nyo lang naman doon is yung passport nyo, di ba may barcode na nilagay doon from previews, itatapat nyo lang doon sa salamin kasi isa-scan niya. Para mo siyang gun, yung scanner na gun. And then after nun, sasabihin niya sa'yo kung ano yung kailangan na fingerprints. Yung sa akin lang is yung left lang. So, hindi na pinaano yung right. So, left lang. Tapos after nun, okay na. After nun, pipila ka ulit. Ito ka while ulit. Tapos, since may mga nauna sa amin is na siya, interview na yung part na to. Pero dahil wala pa din, close pa din yung mga windows for interview, nakaupo lang muna dun sa mga bleachers. Parang mga chairs din doon, nakaupo lang sila ka-ready. Tapos siguro mga around 7:30 na nung nag-start mag-interview. So, naman yun, sumunod lang kayo sa mga usherettes. May mga staff doon na ituturo kung saan kayo upo, kung saan kayo tatayo. Sunod-sunod lang naman siya. So, syempre, 7:15 ako. So, may 7 a.m. yung mga unang i-interview. Tapos, medyo chaotic yung area kasi nga naka-speaker yung mga window. So, maririnig mo lahat ng tanong nung bawat nag-i-interview. Hindi siya closed. Open siya, tapos tabi-tabi lang yung window, tapos naka-speaker pa siya. So imagine, rinig mo lahat ng tanong. Right there and then kasi, pag nag-apply ka ng US visa sa interview, malalaman nyo kaagad kung approve or hindi kayo approve kasi sasabihin right there and then. So, malalaman nyo daw na pag pasado kayo is if kinuha yung passport nyo. Tapos denied kayo if binalik yung passport nyo plus binigyan kayo ng parang blue letter na paper. So ayun, yung mga una ko nakita nakapasa. Tapos meron din, makikita mo talaga may blue na papers yung hawak, which is nakakaawa tsaka nakakatakot, parang nakakabalalo. So makikita nyo din sa face kasi yung mga nakapasa parang laki talaga ng ngiti. So may mga family nakapasa, parang tuwang-tuwa yung family, ganyan. Tapos meron din mga nade-deny. Tapos napansin ko na nade-deny is mga solo sila na nag-apply. Nade-deny sila, may hawak na blue paper tsaka hawak nila yung passport. So hindi sila na-approve. Tapos
per person, ang bilis lang. Siguro mga wala pang 5 minutes per interview, tapos na sila, may result ka na kaagad. So nakakaba, di ba? Nakakaba talaga, pero sabi kasi nila, wag ka daw magpakita ng kaba kasi minsan daw, nasisipat ka na nung consular na nakaupo ka pala, kinakabahan ka na. So dapat stay confident, stay relaxed. Turn na namin, in-usher kami, tapos pinapunta kami sa may ibang side. Tapat namin may mga windows, pero pinapunta kami sa kabilang side. So sa kabilang side, open yung window 21 at saka 23 lang. So ako, pinapwesto ako sa 21. Ang mangyayari nun kasi 5 kayo nakapila sa window. So 5 dito, tapos may 5 dito. Tapos maririnig mo na lalo kasi nga ang lapit nyo na at ang lalakas ng speaker. Tapos nakakatakot kasi yung 23, nakakatakot siya. Sobrang strict, parang masungit siya na na consular. As in, ang strict ng tanong niya, parang, why in the USA? What are you doing there? Who will support your trip? Ganun talaga. As in, parang siyang nakakatakot. Hindi siya yung relax. Parang nakakatakot, intimidate. Tapos naawa pa ako kasi habang hindi ko napansin yung unang nag-i-interview napapansin ko yung nasa gilid kasi nakakatakot magsalita yung tao doon. So may mga na-deny, tapos may nabibigyan ng blue na paper, tapos meron din nabibigyan ng green na paper. Ang alam ko kasi yung green na paper parang siya hindi siya predetermined, parang 50-50. Parang may kailangan nilang bumalik for additional documents, tapos doon pa lang malalaman nila if pasado sila. Pero pag blue paper, denied na talaga yun. So nakakatakot yung kabila kasi meron dong matanda na lalaki. Tinanong siya, sabi niya, where are you going to the United States? Tapos di narinig matanda. Siguro dahil nga matanda, pero malakas kasing speaker. Pero siguro dahil matanda, hindi niya masyado narinig. Sabi niya, Gumanon siya, lumapit siya. Tapos sabi nung counselor, where? Ganun talaga. Ang lakas, parang, sabi ko talaga, nakakatakot, ganun. Tapos to the point na, yung isang babae na dapat doon siya nakapwesto, lumipat sa likod ko. Tapos sabi niya, Tapos lumipat talaga siya, nakita ko. Medyo natawa pa ako ng slide. Ewan ko, bawal naman hindi naman bawal, pero pinapapwesto naman kasi kayo ng usherettes lang talaga kung saan yung available. Pero lumipat yung babae sa likod ko. Tapos ayun, nung nangyari yun, tinanggal ko na yung focus ko dun sa kabila kasi kailangan ko mag-focus sa sarili ko, diba, sa harapan ko. So sa harapan ko, pang-5 ako kasi 4 yung nasa harapan. Yung nag-i-interview is Asian-looking na babae siya. Yung kabila din actually Asian-looking na babae din. Pero mas older yung dito sa kabila. Sa akin, mas younger. Parang nasa 30s or late 30s, mid-30s, mga ganun siya. Intimidating din. Hindi nagsasmile, walang reaction. Tapos hindi nga din tumitingin sa interview sa nag-a-apply. Kasi diba ang type kasi nila, tingnan mo daw sa mata pag tinatanong ka, ganun. Sa kanya hindi talaga tumitingin. As in, pag nag-i-interview siya, ganito lang siya. Where in the US? Are you traveling alone? Okay, here proof. Ganun lang siya, nakatingin na siya sa gilid, tapos hindi siya masyadong tumitingin doon sa ini-interview. Yung 4 na nasa harapan ko, natatandaan ko, 2 ang hindi na-approve, tapos 2 di na-approve, 2 na-approve. So, yung pinakauna na-approve siya, ang natatandaan ko sa mga na-approve is lahat na na-approve is merong travel history sa mga countries na may visa. So bakit ko nasabi yun? Kasi yun yung tinatanong sa kanila nung nag-i-interview. Yung una tinanong na, you have French visa. Sabi niya, when did you go to France? Tapos sinagot nung matanda. Tapos siguro a few other questions, parang siguro mga 2-3 questions na lang. Okay, visa approved. Okay na siya. So, pasado na siya. Tapos yung pangalawa, parang meron siyang Canadian visa. Ganun din. Approved din. Pero may mga tanong pa before that. Pero narinig ko kasi natanong yung mga visa nga. So, approved din. Tapos yung girl tapos after pala ng pangalawang na-approve, yung sumunod is na-deny siya. Kasi parang business, tourism yung in-apply niya, pero sponsored ng church niya. So, parang nag-doubt yung nag-i-interview sa kanya kasi nga, tourism, tapos ang sponsor mo is parang church. So parang tinanong pa nga siya, business? Sabi, no, tourism. Tapos dinenay siya. And then yung sa babae sa harapan ko, naman siya, madami ding tinanong sa kanya, position sa work, something. Tapos narinig ko, sabi niya, you've been to Japan multiple times. Why? Tapos parang ang narinig ko, ang sinabi niya is na for vacation, tapos parang may family siya doon, kaya siya lagi doon. Tapos approved na siya. Tapos nung ako na, super forward ka, parang ako lumulutang talaga ako na parang forward lang, ganyan. Tapos, lumabo yung paligid ko. Nag-hyper-focus lang ako dun sa person na sa harapan ko. So, wala lang ako naririnig, wala lang ako nakikitang iba. Siya lang yung nakikita ko. So, nabigay ko passport ko, sabi ko, good morning. Hindi siya nag-respond. Talagang hindi siya nag-respond. Hindi nga siya tumingin sa akin. Nag-type na siya. Tapos, bigla sabi niya, California? Tumingin na siya, sabi niya, California? Tapos sabi ko, yes, Los Angeles, California. Tapos sabi niya, ganon. Sa braso ko.
ano yun? Ano meaning nun, diba? Tapos biglang sabi niya, sabi niya, wow, what's your position in your job? Tapos ang pan-repair ko kasi medyo mahaba kasi nabasa ko, pag sabi mong anong position mo sa job mo, sabi mo yung position mo tsaka yung ginagawa mo daw. So ako, sabi ko, I'm a marketing manager where biglang kinat niya ako. Sabi niya, how many years? How many years are you in this company? Sabi ko, 3 years. How many years are you in this field? So, kinakat niya ako, tapos dire-diretso lang siya. So, yung unang tanong sa akin is, kung saan nga, sagot ko, Los Angeles, California. Yung second, ano yung position ko, which is sabi ko, marketing manager. And then third is, how many years ako sa company? Sabi ko, 3 years. And then yung fourth, how many years ako sa field or sa field ng marketing? Sabi ko, 5 years. Tapos, yung next yung tinanong is, why do you wanna go to the US? Nung narinig ko yun, sabi ko, feeling ko, papayagan niya akong habaan yung question ko, which is pinayagan niya ako. Tumingin na siya sa akin, tapos medyo mahaba yung sagot ko. Sabi ko, because I've already traveled in different Asian countries and I wanna take it up a notch to go to the US. And I'm a really big fan of Hollywood movies and I'm really excited to see the actual house where the Charmed series was filmed at. Yung lumang series. Yung kasi nasa itinerary ko din or yung nilagay ko sa DS-160. So after yun, sabi niya, okay. Tapos tumingin siya ganyan. Tapos sabi niya, do you have any relatives in the US? Sabi ko, I don't have an immediate relative but I have some distant relatives. Tapos sabi niya, are you traveling alone? Sabi ko, yes. Tapos computer ulit siya. Okay, your visa's approved. Tapos kinuha niya, parang ginawa niya yung passport tapos tinago na niya sa gilid niya. Tapos ako, sabi ko, thank you. Tapos umalis na ako. Tapos parang lumulutang pa rin ako. Hindi ako kapaniwala kung ano yung sinabi niya. Kasi, ang usual daw na sinasabi is, congratulations, your visa is approved. Please wait for 1 to 2 weeks. May ganun. Sa kanya kasi, okay, visa is approved. Ganun lang. So, nung lalakad na ako, iniisip ko, sabi ko, na-approve ba ako? Parang lumulutang pa talaga ako. So, wala akong tulog, pressure, tapos nalalamig pa ako. Tapos naglalakad pa, sabi ko, na-approve pa ako? Tapos sabi ko, binalik ba yung passport? Pero ba't parang wala akong kinuhang passport? Tapos sabi ko, hindi kinuha yung passport. Sabi ko, kung di ko nakuha yung passport, wala din naman blue na paper, diba? So, ibig sabihin pasado nga. Sabi ko, di pa rin ako mapaniwala talaga, ganun. Sabi naglalakad ako, natatawa na lang talaga ako sa sarili ko. Yung tawa ko na parang natawa ko dahil successful, natawa ko na approve. At the same time, natatawa ko sa sarili ko, sa pinagagawa ko, sa nararamdaman ko. So, palabas ako ng embassy, tumatawa ko ng parang baliw, natatawa talaga ako palabas ng embassy. So, ayun lang siya. Tapos, kung saan naman kayo nag-entrance, dun lang din yung exit ng embassy. Tapos, once you're done with the interview, pwede mo na i-check dun sa Kayak. Basically, yun din yung website kung saan ka nag-apply ng visa. Pero this time, meron silang other portion for status nung visa mo. So, nung inopen ko na yun, kasi the day before, inopen ko na yun, ang nakasulat na doon, application applied. So, yun yung status. So, after ng interview ko, mga after 30 minutes, chinek ko siya, nakasulat na siya, approved. So, masaya na ako. Parang, yay, approved na siya, ganyan. Tapos, nagbasa-basa ako, para masabi mo na okay na lahat-lahat talaga, kailangan siya maging issued. So, mayroon daw kasing instances na approved siya, tapos parang after 1 day, biglang refused. Parang ganun. Kasi yung approved is, iba background check ka pa, final background checking. Tapos pag issued, meaning, na-print na nila yung visa, nilagay na nila sa passport mo yung visa. So, yung issued is, naging issued lang siya the next day na. So, after 24 hours, nung umaga around 9 a.m., naging issued na siya. So, iniintay ko din yung email nung VAC or yung Visa Application Center na ready for pickup na. Kasi may mga instances na after maging issued, parang a few minutes or a few hours, pwede mo na siyang i-pick up. Kaya lang, ang pick up kasi is Mondays to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. lang. Eh, nung time na yun, siguro mga 10 na. Tapos wala pa rin. Then by 1 p.m., nag-email na ready for pick up na yung passport. Eh kaya nga lang, wala na kasi hanggang 11 a.m. lang yung pick up. So pick upin ko siya this coming Monday. Which is, sasama ko nga din kayo kasi gusto kong makita anong visa ba yun. So hopefully talaga, sana man talaga, multiple entry visa for 10 years. Which is yun naman kasi usually na binibigay. So ayun, yun din naman yung mga tips ko. Nasabi ko na din yung mga tips ko kanina. When it comes to appointment setting, mag-check kayo or mag-appointment setting kayo ng madaling araw or 10 p.m. onwards or umaga kasi sabi may nagre-release ng slots para dun sa mga na-cancel or mga hindi dadating, mga parang ganun. Review your DS-160 tapos always be early na lang sa mga appointments nyo kasi pag late kayo baka ma-cancel so mahirap pa, parang baka may magpagbayarin pa ulit kayo. So just be early every time and of course pray for approval and actually
to be honest, sa lahat na na-applyan kong visa, ito yung pinakamadali. Pinakamadali when it comes to process Kasi, although, ito yung nakakapagod, pero ito yung pinakamadali kasi wala kang kailangan ipasa na any requirements. Di ba kunwari sa Japan, sa Korea, sa mga ganong country, sa UK, nung nagpasa ko, ang dami kong pinasa. Birth certificate, ITR, COE, bank certificate, bank statement, cover letter. Ang dami, sobrang dami kailangan ipasa sa mga ganon. On the other hand, dito sa US, application form mo lang talaga. Kung ano lagay mo doon, yun na yun. And I think kasi nag-background check sila for you. So wala ka talagang need i-prepare para masimulan yung application form. Wala kang kailangan kunin ng mga papers muna. Pwede mo silang i-ready, pero parang 90% of the time, hindi siya kinukuha at all. And yun pala, ang tip daw is don't push documents sa consular. Lalo na pag parang feeling nyo, hindi na maganda yung result, parang if-fail na kayo. Don't push your documents kasi ayaw daw nila yun. Tunugan nyo ahead of you yung mag-i-interview sa inyo kung anong klaseng answers yung gusto nila, mahaba or maikli. So thank you for watching, tapos kakat ko, tapos tingnan natin kung ano yung result. Hello, so ngayon papunta na ako ng Parkal Mall. It's currently 6 a.m. Lagpas 6 a.m. Siguro mga 6:15 na ganyan. So yun, mga 1 hour travel daw from dito sa Antipolo to Parkal. And sakto lang siya kasi 7 a.m. naman yung opening ng visa application center. So 7 to 11 a.m. lang yung pick up hours ng passport. So hopefully talaga mamaya ang ating visa is 10 years multiple. Plus, meron din palang perks yun kapag pag mayroon kang US visa. And I think actually kahit naman yung single entry na visa, may perks pa rin siya nun. Yung perk na sinasabi ko is yung Canadian tourist visa na parang auto-approve siya. Magbabayad ka lang ng $7 para magkaroon ka ng Canadian tourist visa. Tapos good for 5 years na siya. Pero nakadepende pa rin yung validity sa number of years na before ma-expire yung passport mo. Hello, nakuha ko na yung passport ko. Tapos, ayun, multiple entry visa naman siya. So, for 10 years, hanggang 2036. So, ayun, nakuha ko na yung passport ko. Yay! Hello! So, ayun, nakuha ko na yung passport ko, kagaya ng sabi ko. Tapos, dumaan ako dito sa may Padre Pio Church. And parang hindi ako makapaniwala na 10 years yung nakuha ka. 10 years multiple entry. So, ibig sabihin, kahit pabalik-balik ka doon, for the next 10 years, okay lang. Wala silang pake. Basta may lang siya, may limit lang siya. Hindi ko alam kung 3 months or 6 months every visit. Pero di ba ako tatagal na ganun katagal? Mostly weeks lang. So ayun, very excited ako sa pagpunta sa Target, sa Walmart, sa magtikim ng crumble cookie. Sobrang dami ko ng itinerary na pupunta, lalo na sa mga food places. Although, hindi pa naman ako alis anytime soon. Aim ko lang talaga is siguro mga around Vermont para malamig. Ayoko na mainit mag-travel, ang init-init. Diba kung mag-US ka, sana malamig na, diba? Ang ating journeys pagkuha ng US visa na multiple, and hindi na tayo mahihirapan after ma-expire nun, Dropbox lang siya, meaning wala na interview. Unless papatawagin ka, pero other than that, usually hindi na. Yun lang.